Itigil ang kasal. Ang sigaw na yon ay parang isang kidlat na gumuhit sa perpektong langit ng Tagaytay Highlands. Binasag nito ang sagradong katahimikan sa loob ng kapilya, mas malakas pa sa solemne na musika ng organ. Nanigas si Liam Alcantara sa kanyang kinatatayuan. Ang mga salitang dapat niyang bibitawan, ang I do, na magtatali sa kanya kay Sofia Imperial at sa kinabukasan ng Alcantara Grand Legacy Hotels, ay naglaho sa kanyang isipan. Sa isang iglap, lahat ng mata ay napalingon sa pinanggalingan ng boses. Pero ang mga mata ni Liam ay nanatili sa babaeng kaharap niya. Nakita niya ang pagkagulat sa mukha ni Sofia, ang perpektong maskara ng isang nobyang nasaktan. Maganda si Sofia. Perpekto. Ito ang kasal na pinlano ng kanyang ina. Ito ang unyon na magpapatibay sa kanilang imperyo. Ito ang kanyang tungkulin. Pero sa loob-loob niya, wala siyang maramdaman. Kanina pa, habang naglalakad siya sa aisle, habang nakatayo sa altar, pakiramdam niya ay isa lamang siyang manonood sa sarili niyang buhay. Isang aktor sa isang grandiosong produksyon. Hanggang sa marinig niya ang sigaw na yon. Dahan-dahan, nilingon niya ang malaking pinto sa likuran ng kapilya. Doon, nakatayo ang isang babae. Payat ang pangangatawan. Simple ang suot na bestida na halatang hindi bagay sa karangyaan ng lugar. Magulo ang kanyang buhok, tila hinabol niya ang hangin para lamang makarating dito. Ngunit ang mga mata nito, kahit sa layo nila, kilala ni Liam ang mga matang yon. Mga matang minsan nang naging mundo niya. Mga matang puno ng pangarap, ng pag-ibig. Ngayon, ang mga yon ay puno ng determinasyon at sakit. Si Elara, si Ara, nagsimulang magbulungan ang mga bisita, mga importanteng tao sa lipunan, mga kasosyo sa negosyo, mga kapamilya. Naramdaman ni Liam ang kanilang mga tingin na parang libu-libong karayom. Ang perpektong imahe na binuo ng kanyang ina sa loob ng maraming taon ay nagsisimulang magkalamat. Nagsimulang maglakad si Ara palapit sa altar. Bawat hakbang niya ay mabigat. Bawat yabag ay umalingaw-ngaw sa nakabibinging katahimikan. Walang pumigil sa kanya. Tila lahat ay natigilan, hinihintay kung ano ang susunod na mangyayari sa pinakakapanapanabik na palabas ng taon. At doon lang napansin ni Liam. May kasama si Ara, isang batang lalaki. Mahigpit ang kapit nito sa laylayan ng bestida ng babae, nagtatago sa likod ng kanyang ina. Nang mas malapit na sila, kitang-kita ni Liam ang mukha ng bata, mga 6 o 7 taong gulang. At sa isang saglit, huminto ang paghinga ni Liam. Ang mga mata ng bata, ang hugis ng kanyang ilong, ang paraan ng pagkagat niya sa kanyang labi, dahil sa kaba. Para siyang nakatingin sa isang salamin ng nakaraan. Sa sarili niya noong bata pa siya. Huminto si Ara ilang talampakan mula sa kanila. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang kay Liam. Tila sila lang dalawa ang tao sa buong mundo. Hindi niya pinansin si Sofia. Hindi niya pinansin ang nag-aapoy na tingin mula sa kanyang inang si Doña Victoria na nasa unang hilera. Liam! Basag ang boses ni Ara, pero may diin. Kailangan nating mag-usap. Bago pa man makasagot si Liam, sumingit ang boses ni Sofia. Puno ng pag-aalala na halhalatang peke. Sino ka? Paano ka nakapasok dito? Guards! Pero hindi gumalaw si Liam. Ang kanyang atensyon ay nasa bata, na ngayon ay sumilip mula sa likod ni Ara. Nagtama ang kanilang mga mata. Naramdaman ni Liam ang isang kakaibang kaba, isang bagay na hindi niya pa naramdaman kailanman. Ara, anong ibig sabihin nito? Hirap na hirap si Liam na buuin ang mga salita. Ang utak niya ay tumatakbo. Sinusubukang intindihin ang imposible. 8 taon na ang nakalipas. Sinabi ng kanyang ina na umalis si Ara. Tumatanggap ng pera. Itinakwil siya. Hinawakan ni Ara ang balikat ng bata at marahan itong itinulak paharap. Nanginginig ang mga kamay ng babae
pero buo ang kanyang loob. Siya si Lian, sabi ni Ara, at ang bawat salita ay parang isang suntok sa sikmura ni Liam. Si Lian, anak mo. Sa mga salitang yon, gumuho ang mundo ni Liam Alcantara. Ang bulungan ay naging isang malakas na ugong. Ang mga flash ng camera mula sa mga cellphone ng mga bisita ay sunod-sunod, tila mga kidlat sa isang papalapit na bagyo. Nakita niya sa gilid ng kanyang mga mata ang mukha ng kanyang ina. Mula sa pagkabigla, naging kulay abo ito sa matinding galit. Si Sofia naman ay napahawak sa kanyang dibdib, ang perpektong aktres sa kanyang pinakamalaking eksena. Pero ang lahat ng iyon ay ingay lamang sa pandinig ni Liam. Ang tanging malinaw sa kanya ay ang mukha ng batang nakatingin sa kanya, isang mukha na refleksyon ng sarili niya. Nag-angat ng tingin ng bata, ang mga mata nitong puno ng pag-asa at takot. At sa isang boses na halos pabulong, binitawan nito ang isang salita na tuluyang sumira sa natitirang piraso ng kanyang kaluluwa. Papa? Sa sandaling iyon, isang malakas na kalabog ang narinig mula sa unahang upuan. Sabay-sabay na napasigaw ang mga tao. Si Doña Victoria! Nawalan ng malay ang matriarka ng pamilyang Alcantara. Bumagsak sa sahig ng kapilya. Nagsimula ang kaguluhan. Sumugod ang mga bodyguard. Nagsigawan ang mga tao. Pero si Liam, nanatiling nakatayo roon. Parang isang estatwa na gawa sa yelo, nakatingin sa isang nakaraang biglang bumalik upang singilin siya. Ang kanyang perpektong kasal ay naging isang sirko. At sa gitna ng lahat ng ito, nakatayo ang isang batang lalaki na tumatawag sa kanya ng papa. Ang pagkahimatay ay isang sining. Para kay Doña Victoria Alcantara, ito ay isang sandata. Isang kurtinang bakal na ibinababa niya sa tamang panahon upang kontrolin ang entablado. Sa isang iglap, mula sa isang iskandalo, ang atensyon ay nalipat sa kalusugan ng matriarka. Isang perpektong paraan upang makatakas sa kahihiyan at magkaroon ng oras na buuin ng kanyang susunod na opensiba. Kaya naman, pagpasok sa pribadong suite ng hotel, kung saan walang mga matang mapanghusga at mga kamerang nakatutok, ang kahinaan ni Doña Victoria ay naglaho na parang bula. Ang pamumutla sa kanyang muka ay napalitan ng kulay pula ng matinding galit. Ang nanginginig niyang mga kamay ay naikuyom niya ng mahigpit. Asan siya? Ang boses niya ay hindi na mahina. Ito ay isang kulog na yumanig sa buong silid. Asan ang walang kwenta mong anak, Liam? Nakatayo si Liam sa tabi ng bintana, nakatalikod. Nakatingin sa perpektong tanawin ng bulkang Taal, pero hindi yon ang nakikita ng kanyang mga mata. Ang nakikita niya ay ang mukha ng isang batang lalaki na tumawag sa kanya ng papa. Pinaalis ko na po muna siya, Mama. Sagot ni Liam, hindi lumilingon. Ang boses niya ay pagod. Kailangan nating mag-usap. Mag-usap? Humakbang si Doña Victoria palapit. Ang takong ng kanyang sapatos ay tumatama sa sahig na gawa sa marmol. Tapos na tayo sa usapan, Liam. 8 taon na ang nakalipas. Sinabi ko na sa'yo noon, ang babaeng iyon ay isang manggagamit. Binayaran ko siya para lumayo sa'yo at sa pamilyang ito. Humarap si Liam. May bagong kislap sa kanyang mga mata. Isang bagay na hindi pa nakikita ni Doña Victoria dati. Hindi ito pagsunod. Ito ay pagdududa. Pero Mama, nakita niyo ang bata. Kamukhang kamukha ko. Isang malutong na sampal ang dumapo sa pisngi ni Liam. Pak! Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa silid. Hindi man lang kumurap si Liam. Hinawakan lamang niya ang kanyang pisngi. Ang mga mata niya ay nanatiling nakatitig sa kanyang ina. Huwag kang maging tanga, Liam. Sigaw ni Doña Victoria. Nanginginig ang boses sa galit. Sa tingin mo ba'y hindi niya kayang humanap ng lalaking kamukha mo para lang makabalik dito? Pera. Pera lang ang habol niya. At ikaw, dahil sa isang pagkakamali mo sa nakaraan, sisirain mo ang lahat ng pinaghirapan ko? Ang kasal mo kay Sofia? Ang pagsasanib ng Alcantara at Imperial?
Ang pangalan natin? Paano kung hindi siya nagsisinungaling, Mama? Hindi ako papayag, mariing sabi ni Doña Victoria. Hindi ko hahayaang sirain ng isang hamak na babae at ng kung sino mang bata ang pangalan ng mga Alcantara. Kumatok sa pinto. Pumasok ang isang katulong. Ma'am, narito na po si Miss Sofia. Huminga ng malalim si Doña Victoria. Inaayos ang kanyang sarili. Sa isang iglap, bumalik ang postura ng isang reyna. Papasukin mo siya. At ikaw, Liam, lumabas ka muna. Hindi pa tayo tapos. Walang imik na lumabas si Liam. Dala-dala ang bigat ng mundo sa kanyang mga balikat. Pagpasok ni Sofia, ang mukha nito ay puno ng pag-aalala. Agad niyang niyakap si Doña Victoria. Tita, kamusta na po kayo? Nag-alala po ako ng husto. Ayos lang ako, Hija, sabi ni Doña Victoria. Tinatapik ang likod ni Sofia. Ito na, ang susunod na laban, ang pagpapakalma sa mga imperial. Pasensya ka na sa nangyari, isang malaking kahihiyan. Hindi po, tita, hindi niyo po kasalanan, sabi ni Sofia, kumakalas sa yakap. May mga luha sa gilid ng kanyang mga mata, perpektong nakapwesto. Ang sakin lang po, ang pamilya ko. Hindi ko po alam kung paano ito ipapaliwanag sa kanila. Ito ang senyales na hinihintay ni Doña Victoria. Huwag kang mag-alala. Ako ang personal na kakausap sa iyong ama. Titiyakin kong maiintindihan nila. Ang kasal ay matutuloy. Ang eskandalong ito, lilinisin ko. Ngumiti si Sofia. Isang nangiting puno ng pasasalamat, ngunit sa likod nito ay may kalkulasyon. Salamat po, tita. Alam ko pong maaasahan ko kayo. Kailangan nating protektahan ang pamilya. Nang makaalis na si Sofia, naiwan si Doña Victoria na mag-isa. Nawala na ang lahat ng pagpapanggap. Ang natira ay isang babaeng malamig at determinado. Kinuha niya ang kanyang cellphone at nag-dial ng numero. Attorney Robles, sabi niya nang may sumagot sa kabilang linya. May problema tayo. Pagkatapos ng mabilis na pag-uusap, isa pang numero ang tinawagan niya. Ito ang kanyang pribadong investigador. Ricardo, may trabaho ako para sa'yo. Ang boses niya ay walang emosyon, parang isang CEO na nagbibigay ng utos. May isang babae, Elara Santiago, galing siya sa Santa Rosa, Laguna. Alamin mo ang lahat, bawat detalye ng buhay niya sa loob ng 8 taon, mga kaibigan, mga kaaway, mga utang, mga sikreto. Huminga siya ng malalim bago ibigay ang huling utos. Hanapin mo ang kahinaan niya, Ricardo. At kapag nahanap mo na, gagamitin natin yon para patahimikin siya habang buhay. Sa labas ng pinto, nakatayo si Liam sa dilim ng pasilyo. Hindi siya umalis. Narinig niya ang lahat. Narinig niya ang pag-uusap nila ni Sofia. Narinig niya ang tawag sa abogado. At narinig niya ang utos sa investigador. Hindi iyon ang boses ng isang inang nag-aalala para sa anak na naloko. Hindi iyon ang mga salita ng isang babaeng naniniwala sa sarili niyang kwento na binayaran na niya si Ara. Iyon ay boses ng isang taong nagtatago ng isang malaking sikreto. Isang taong natatakot na mabunyag ang katotohanan. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 8 taon, isang maliit na butil ng pagdududa ang itinanim sa puso ni Liam Alcantara. At nagsimula itong tumubo. Ang amoy ng murang disinfectant at luma na aircon ang unang bumati kay Ara paggising ng kanyang diwa. Ang malambot na kutsyon ng mamahaling hotel ay napalitan ng matigas at manipis na kama. Ang karangyaan ng Tagaytay ay naging 4 na sulok ng isang maliit at walang buhay na motel room sa gilid ng highway. Ito ang realidad. Ang resulta ng ginawa niya. Napabalikwas siya ng bangon. Ang puso niya ay kumakabog ng mabilis. Sa tabi niya, mahimbing na natutulog si Lian. Yakap-yakap ang isang maliit na unan. Ang inosenteng mukha nito, ang tanging nagbibigay sa kanya ng lakas. Maingat niyang hinaplos ang buhok ng anak. Pinipigilan ang mga luhang nagbabadyang tumulo.
Kasalanan ba ang ginawa niya? Ang guluhin ang kasal ng ama ng kanyang mga anak? Marahil. Pero kung may isang bagay siyang natutunan sa 8 taong pagpapalaki sa 3 anak ng mag-isa, iyon ay ang pag-ibig ng isang ina ay hindi kumikilala ng kahihiyan. Kumikilala lamang ito ng pangangailangan. Mama? Ang antok na boses ni Lian ay pumunit sa kanyang pag-iisip. Umupo ito at kinusot ang mga mata. Gising ka na pala, anak. Pilit nang ngumiti si Ara. Gutom ka na ba? Umiling si Lian. Tumingin ito sa kanya. Ang mga mata nitong kopya ng mga mata ni Liam ay puno ng isang tanong na matagal nang kinakatakutan ni Ara. Mama, sabi ng bata sa mahinang boses. Bakit? Bakit po parang hindi niya ako kilala? Ang simpleng tanong na yon ay parang isang punyal na bumaon sa puso ni Ara. Paano niya ipapaliwanag sa isang 8 taong gulang ang komplikadong gulo ng nakaraan? Paano niya sasabihin na ang lalaking dapat ay unang magtatanggol sa kanya ay ang lalaking hindi man lang alam na nabubuhay siya sa mundo? Pagod lang siguro siya, anak. Iyon na lamang ang naisagot niya. Isang kasinungalingang mapait sa kanyang dila. Maraming tao kanina, di ba? Nagulat lang siya. Tumango si Lian, tila kontento na sa sagot at muling humiga. Pero alam ni Ara na ang tanong na iyon ay mananatili. Nang makatulog muli ang anak, dahan-dahan siyang tumayo. Kinuha niya ang kanyang lumang bag at inilabas mula roon ang isang lukot na papel at isang maliit na litrato. Ang papel ay isang hospital bill. Sa pinakaibaba, nakasulat ang isang halaga na kahit pagsamahin pa ang lahat ng kinita niya sa buong buhay niya, ay hindi niya kayang bayaran. Ito ang presyo ng operasyon sa puso na kailangan ng isa sa kanyang kambal, si Lana. Tinitigan niya ang litrato, 2 magkamukhang anghel na nakangiti sa kanya. Si Lara, ang masayahin at malikot, at si Lana, ang mahina pero matapang. Sa likod ng ngiti ni Lana sa litratong iyon ay isang pusong anumang oras ay maaring bumigay. Bumalik sa kanyang alaala ang mga nagdaang linggo. Ang walang katapusang pagpunta sa mga bangko para umutang, pero laging bigo dahil sa kakulangan ng mga papeles at kolateral. Ang paglapit sa mga kamag-anak na nagbigay lamang ng awa pero walang naitulong. Kahit ang pagsubok na lumapit sa isang simaham ay umatras siya nang makita ang mga mata nitong mapagsamantala. Isang gabi, habang umiiyak siya sa tabi ng natutulog na si Lana, narinig niya ang hirap nitong paghinga. Doon niya napagtanto, wala na siyang pagpipilian. Naubos na ang lahat ng kanyang opsyon. Ang huling barahan na lamang niya ay ang katotohanan. Isang katotohanang itinago niya sa loob ng 8 taon para protektahan ang kanyang mga anak sa isang mundong alam niyang malupit. Pero ang mundong iyon din pala ang tanging makapagliligtas sa kanila. Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone, pinuputol ang kanyang pagbabalik-tanaw. Isang pamilyar na pangalan ang lumabas sa screen. Ang kaibigan niyang si Marites, ang pinag-iwanan niya sa kambal sa Santa Rosa. Sinagot niya ito agad. Ang dibdib niya ay biglang kinabahan. Marites, o bakit? May problema ba? Ara, humihingal ang boses sa kabilang linya. Si Lana, kanina pa siya medyo hirap huminga. Ayaw niyang ipakita sa akin pero nahahalata ko. Mas maputla siya ngayon. Ang bawat salita ni Marites ay parang isang suntok. Napahawak si Ara sa pader para suportahan ang sarili. Pinainom mo ba ng gamot? Oo, pero Ara, iba ang pakiramdam ko dito. Kailangan mo nang umuwi. Sige, sige. Pabalik na kami. Nanginginig ang boses ni Ara. Bantayan mo lang siya. Parang awa mo na. Pagkababa ng telepono, napasandal si Ara sa pader. Ang desperasyon ay parang malamig na tubig na unti-unting pumupuno sa silid. Nagbabantang lunurin siya. Ang ginawa niya sa kasal kanina ay hindi pa sapat. Kailangan niya ng tulong. Ngayon na. Habang nag-iisip siya kung ano ang susunod na gagawin, muling umilaw ang screen ng kanyang cellphone.
Isang text message mula sa isang numerong hindi rehistrado. Binuksan niya ito. 2 pangungusap lang ang nakasulat, pero sapat na iyon para palamigin ang dugo sa kanyang mga ugat. Kilala kita, Elara Santiago. Lumayo ka kung ayaw mong masira ang buhay ng mga anak mo. Nanigas si Ara sa kinatatayuan. Ang cellphone ay halos mabitawan niya. Hindi na ito simpleng problema ng pera o ng nakaraan. May iba pang nakamasid. Isang kaaway na nasa dilim. At ngayon, hindi lang buhay ni Lana ang nasa panganib. Lahat sila. Ang ugong ng makina na ng kanyang mamahaling European car ay tila isang insulto sa katahimikan ng mga kalsada ng Santa Rosa. Bawat daan na kanyang tinatahak palayo sa karangyaan ng Tagaytay ay isang hakbang palapit sa isang katotohanang pilit, iwinawaksi ng kanyang ina. Hindi na nagpaalam si Liam. Pagkatapos niyang marinig ang mga utos ng ina sa telepono, isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan, matatag at hindi na mababali. Hindi na siya magiging isang puppet. Hindi na siya maniniwala ng walang patunay. Kailangan niyang malaman ang totoo mula mismo kay Ara. Ginamit niya ang isang lumang contact sa kanyang cellphone, isang kaibigan na mahusay sa paghahanap ng impormasyon at sa loob lang ng 1 oras, nakuha niya ang address ni Elara Santiago. Isang maliit na coffee shop na may nakakabit na bahay sa likod. Nang marating niya ang lugar, ipinarada niya ang sasakyan sa di kalayuan. Pinagmasdan niya muna ang kapihan mula sa loob ng kotse. Simple lamang ito. Gawa sa pinagtagpi-tagping kahoy at yero na may mga nakasabit na halaman sa bintana. Sa itaas ng pinto, may isang karatulang gawa sa kamay. Kapihan ni Ara. Kapihan ni Ara. Hindi ito ang buhay ng isang babaeng tumanggap ng malaking halaga para manahimik. Ito ang buhay ng isang taong nagsikap, isang taong bumuo ng isang bagay na sarili niya, gaano man kaliit. Bumaba si Liam ng sasakyan. Agad niyang naramdaman na hindi siya bagay sa lugar na yon. Ang kanyang suot na libo-libong pisong suit na dapat sanay para sa kanyang kasal ay masyadong magarbo. Ang kanyang presensya ay sumisigaw ng yaman at kapangyarihan sa isang lugar na ang pinahahalagahan ay ang simpleng pamumuhay. Pakiramdam niya ay isa siyang dayuhan sa sarili niyang bansa. Huminga siya ng malalim at naglakad papunta sa pinto. Pagpasok niya, ang amoy ng bagong timplang kape at tinapay ang sumalubong sa kanya. May 2 customer na nakaupo sa isang sulok, nag-uusap. Sa likod ng counter, nakatayo si Ra. Nakatalikod, nagpupunas ng mga tasa. Nakatayo lang doon si Liam, hindi alam kung ano ang sasabihin. Sa isang iglap, bumalik ang lahat. Ang mga alaala ng kanilang kabataan, ang mga tawanan, ang mga pangarap na sabay nilang binuo bago wasakin ng isang gabi. Tila naramdaman ni Ara ang kanyang presensya. Dahan-dahan itong lumingon. Nang magtama ang kanilang mga mata, nakita ni Liam ang isang pader na biglang itinayo sa pagitan nila. Ang dating lambot sa mga mata ni Ara ay napalitan ng lamig. Ang dating pagmamahal ay naging pag-iingat at galit. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Ara. Ang boses niya ay matigas at walang emosyon. Kailangan nating mag-usap, Ara. Wala tayong dapat pag-usapan. Mabilis niyang sagot at ibinalik ang tingin sa ginagawa. Umalis ka na. Baka may makakita pa sa'yo dito at lalo lang lumaki ang gulo. Hindi ako aalis hanggat hindi mo sinasabi sa akin ang totoo. Giit ni Liam. Humakbang siya palapit. Ang bata. Si Lian. Totoo ba? Tinigilan ni Ara ang pagpupunas at buong tapang na tumingin sa kanya. Bakit? May pagdududa ka ba? Hindi mo ba nakita ang mukha niya? O baka naman, mas naniniwala ka pa rin sa mga kasinungalingan ng ina mo? Natigilan si Liam. Tumama sa kanya ang mga salita ni Ara. Gusto kong malaman kung bakit, sabi ni Liam. Mas mahina na ang boses. Bakit itinago mo siya sa akin ng ganito katagal? Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Ara.
itinago. Baka nakakalimutan mo, Liam. Ikaw ang nang-iwan. Ikaw ang pumili ng yaman kaysa sa akin. Sinabi sa akin ng nanay mo, malinaw na malinaw. Bago pa man makasagot si Liam, isang malakas na tawag ang narinig mula sa pinto sa likod ng counter. Mama! Mama! Si Lara po! Inaaway na naman ako. Kasunod nito, 2 batang babae ang tumakbo palabas. Magkamukhang magkamukha. Parehong may mahabang buhok na nakatali. Ang isa ay umiiyak, habang ang isa ay nakapameywang. Mama, kasi po kinuha niya yung crayon ko. Sumbong ng isa. Agad na nawala ang lahat ng tigas sa mukha ni Ara. Napalitan ito ng malambot na ekspresyon ng isang ina. Lara, Lana, ano ba iyan? Dahan-dahan lang. Pero si Liam, hindi na gumagalaw. Ang kanyang paghinga ay tila nahinto. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki, nakatitig sa 2 batang babae na ngayon ay kapwa nakatingin sa kanya nang may pagtataka. Kambal. Hindi lang isa. 3. May isa pang batang lalaki na sumunod palabas, si Lian. Mama, sino po siya? Tanong nito. Itinuturo si Liam. Ang mundo ni Liam ay umikot. Ang ingay sa kapihan ay naglaho. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na pagtibok ng kanyang puso. Tumingin siya mula sa kambal, papunta kay Lian, at pabalik kay Ara, na ngayon ay nakatayo sa harap ng 3 bata. Tila isang leon ang poprotekta sa kanyang mga anak. Ang pagkabigla ay napalitan ng isang emosyong hindi niya maintindihan. Isang halo ng matinding pagsisisi, pagkalito, at isang kakaibang kirot na gumuhit sa kanyang puso. 8 taon. Sa loob ng 8 taon, nabuhay siya sa isang kasinungalingan habang si Ara ay mag-isang itinataguyod ang 3 buhay na dapat sanay responsibilidad din niya. Doon, sa loob ng maliit na kapihan, nakita ni Liam ang tunay na itsura ng kanyang pagkukulang. Hindi lang ito isang batang lalaki. Ito ay isang buong pamilya. Isang pamilyang ninakaw sa kanya. Napansin niya ang kabuuan ng bahay sa likod ng bukas na pinto. Maliit, simple. May mga drawing ng mga bata na nakadikit sa dingding. May amoy ng nilulutong ulam. Ito ay isang tahanan. Isang tahanang puno ng buhay. Isang bagay na kailanman ay hindi niya naramdaman sa kanyang mansyon na malamig at walang kaluluwa. Naibalik ang kanyang atensyon kay Ara nang magsalita ito. Ngayon, nakita mo na, sabi ni Ara. Ang boses niya ay nanginginig pero matatag. Pwede ka nang umalis. Pero hindi na makagalaw si Liam. Ang kanyang mga paa ay tila nakabaon sa sahig. Ang lahat ng tanong na nasa isip niya kanina ay naglaho at napalitan ng isa, ang pinakamahalaga sa lahat. Tumingin siya diretso sa mga mata ni Ara, ang mga mata na minsan niyang minahal at ngayon ay puno ng sakit na siya ang dahilan. Bakit? Tanong ni Liam. Basag ang kanyang boses. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Bakit ngayon lang? Para sa buong mundo, si Sofia Imperial ang biktima, ang nobyang ipinahiya sa mismong altar, ang babaeng nasaktan na dapat kinakaawaan. Ngunit sa likod ng mga pekeng luha at maingat na piniling mga salita, ang kanyang isipan ay gumagana na parang isang makina, malamig, eksakto at walang awang nagkakalkula. Ang pagkaantala ng kasal ay hindi isang trahedya. Ito ay isang aberya, isang di inaasahang pagbabago sa plano na nangangailangan ng mas matalinong diskarte. Inayos niya ang kanyang damit, isang eleganteng puting bestida na isinuot niya para ipakita ang imahe ng isang dalisay at nasaktang nobya. Kumatok siya sa pinto ng suite ni Doña Victoria. Kailangan niyang gampanan ang kanyang papel ng perpekto. Pagbukas ng pinto, ang mukha niya ay isang obra maestra ng kalungkutan. Tita, sabi niya sa basag na boses at agad na niyakap ang matanda. Kamusta na po kayo? Nag-alala po ako ng husto. Naramdaman niya ang pagtapik ni Doña Victoria sa kanyang likod. Ayos lang ako, Hija.
Pasensya ka na sa nangyari. Kumala si Sofia sa yakap, maingat na pinunasan ng isang luhang hindi naman talaga tumulo. Hindi po, tita. Hindi niyo po kasalanan. Ang sakin lang po, ang pamilya ko. Hindi ko po alam kung paano ito ipapaliwanag sa kanila. Perpekto. Iyon ang tamang mga salita para iparamdam sa matanda na may utang na loob ito sa kanya, sa pamilyang Imperial. Huwag kang mag-alala. Ako ang bahala, sagot ni Doña Victoria, gaya ng inaasahan niya. Umupo si Sofia sa isang mamahaling sofa, katapat ng matriarka. Ito na ang pagkakataon niya. Tita, kailangan po nating maging matatag. Para kay Liam, para sa pamilya natin. Idiniin niya ang salitang natin. Kailangan niyang ipasok sa isip ni Doña Victoria na sila ay magkakampi sa laban na ito. Ang totoo po, pagpapatuloy ni Sofia tila nag-aatubili. May mga bulong-bulungan na po akong naririnig noon pa, tungkol sa isang babae mula sa nakaraan ni Liam. Pero hindi ko po pinansin dahil buo po ang tiwala ko sa inyo at kay Liam. Nakita niya ang bahagyang pagkagulat sa mga mata ni Doña Victoria. Magaling! Ngayon, hindi lang siya biktima. Isa na siyang marangal na babaeng piniling magtiwala sa kabila ng mga babala. Pero tita, ngayon pong nangyari na ito, kailangan po nating kumilos, sabi ni Sofia. Kung pera lang po ang habol ng babaeng iyon, marahil ay maaari natin siyang bigyan ng halagang hindi niya matatanggihan para manahimik na siya at lumayo habang buhay. Ito ay isang alok na alam niyang hindi tatanggihan ng matanda. Ang paggamit ng pera para ayusin ang problema ay tatak Alcantara. Pero hindi po yun sapat. Dagdag ni Sofia, ang boses niya ay bumaba na tila nagbabahagi ng isang sikreto. Kailangan pong mapaniwala ang publiko na siya ang masama sa kwentong ito. Isang desperadang babae na gustong manira. Kung hindi, ang pangalan po ng pamilya ang mananatiling may bahid. Tumango-tango si Doña Victoria. Ang mga mata nito'y nag-aapoy sa panibagong determinasyon. Nakikita ni Sofia ang pag-ikot ng mga engranahe sa utak ng matanda. Nakuha na niya ang loob nito. Nang matapos ang kanilang pag-uusap, magalang na nagpaalam si Sofia. Ngunit paglabas niya ng suite at pagsakay sa pribadong elevator, ang maskara ng kalungkutan ay unti-unting nabura. Napalitan ito ng isang malamig at kontentong ngiti. Pagdating sa sarili niyang suite, hindi ang kanyang personal na cellphone ang kinuha niya, kundi isang maliit na telepono na nakatago sa ilalim ng kanyang kama. Nag-dial siya ng isang numero. Hello? Sagot ng isang magaspang na boses sa kabilang linya. Nasaan ka? Tanong ni Sofia. Ang boses niya ay matalas at puno ng awtoridad. Nasa labas lang ng Tagaytay, ma'am. Hinihintay ang utos niyo. Magaling, sabi ni Sofia. Pumunta ka sa Santa Rosa, Laguna. May ibibigay akong address ng isang coffee shop. Ang target ay si Liam Alcantara. Nandun siya ngayon. Narinig niya ang pagsinghap ng lalaki. Sigurado po kayo, ma'am. Gawin mo ang sinabi ko. Utos ni Sofia. Kunan mo sila ng litrato, lalo na kung magkasama sila ng babae. Yung malinaw, yung hindi maitatanggi. May malaking bonus ka kapag naunahan mo ang lahat ng media outlet. Masusunod po, ma'am. Ibinaba ni Sofia ang tawag at itinapon ang telepono sa ibabaw ng kama. Naglakad siya papunta sa salamin at tinitigan ang kanyang sariling refleksyon. Ang perpektong nobya, ang perpektong biktima, ang perpektong manlalaro. Ang plano ni Doña Victoria ay patahimikin si Ara. Ngunit iyon ay mabagal. Ang plano ni Sofia ay mas mabilis at mas epektibo. Ang pasabugi ng eskandalo ng todo. Kapag kumalat na ang apoy, sino ang tatakbuhan ni Liam? Sino ang hihinga ng tulong ng kanyang ina para linisin ang gulo? Siyempre, sa kanya. Ang babaeng nanatili sa kanilang tabi, sa kabila ng lahat. Ang babaeng magiging kailangan nila. Sa isip niya, simple lang ang lahat.
Hindi niya hahayaang ang isang hamak na barista at ang mga anak nito ang umagaw sa lahat ng pinaghirapan niya. Ang yaman, ang kapangyarihan, ang pangalan. Lumapit siya sa bintana. Tanaw ang malawak na lupain ng mga alkantara. Hindi ako papayag na mawala sa akin ang lahat ng ito. Bulong niya sa sarili. Akin ang pangalang Alcantara. Ilang minuto pa ang lumipas. Nag-vibrate ang kanyang personal na cellphone. Isang notification mula sa isang sikat na online news site. Binuksan niya ito. Isang malaking litrato ang bumungad sa kanya. Isang malinaw na kuha kay Liam, nakatayo sa harap ng isang maliit na coffee shop. Kaharap si Ara. Sa likod nila, bahagyang natatanaw ang mukha ng isang bata. At sa itaas nito, ang headline na isinulat sa malalaking letra. Tinago sa loob ng 8 taon. Ang sikretong pamilya ng bilyonaryong si Liam Alcantara. Isang malamig at matagumpay na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Sofia Imperial. Nagsimula na ang tunay na laro. Ang tanong ni Liam ay nanatiling nakabitin sa hangin. Isang multo ng nakaraang 8 taon. Bakit ngayon lang? Hindi na nakasagot si Ara. Sabay na nag-vibrate ang kanilang mga cellphone. Isang maingay at halos magkasunod na tunog na bumasag sa tensyonadong katahimikan. Automatikong dinukot ni Liam ang kanyang telepono. Isang news alert. Sa isang iglap, gumuho ang anumang natitirang kontrol ni Liam sa sitwasyon. Isang litrato nila ni Ara sa harap ng kapihan ang nakabalandra sa screen. Malinaw, hindi maitatanggi. At ang headline ay tila isang sigaw na gumigising sa buong bansa. Tinago sa loob ng 8 taon. Ang sikretong pamilya ng bilyonaryong si Liam Alcantara. Ano to? Halos pabulong na sabi ni Ara. Nakatingin din sa sarili niyang telepono. Ang mukha'y namumutla. Bago pa man makapagproseso si Liam, ang kanyang cellphone ay marahas na umalingaw-ngaw. Tumatawag ang kanyang ina. Alam na niya kung ano ang darating. Para hindi marinig ng mga bata, mabilis siyang lumabas ng kapihan. Mama, anong kalokohan ito, Liam? Ang boses ni Doña Victoria ay hindi nagalit lang. Ito ay isang bagyo. Bumagsak ang stocks ng kumpanya. Nagtatawagan ng board. Ang mga Imperial ay nagbabantang iatras ang merger. At ikaw nasaan ka? Nakikipagkita sa babaeng yan. Mama, sandali. Walang sandali. Umuwi ka dito ngayon na. Aayusin mo ang gulong ginawa mo. Hindi mo ba naiintindihan? Sinisira mo ang lahat ng pinaghirapan ko, ang pangalan natin. Isang bagay ang pumitik sa loob ni Liam. Ang walang katapusang pag-aalala sa pangalan, sa kumpanya, sa pera. Pero wala ni isang salitang nagtatanong kung totoo ba, kung kamusta na ang mga bata. Hindi. Mariing sagot ni Liam. Ang boses niya ay may bigat at determinasyon na ngayon lang narinig ng kanyang ina. Hindi ako aalis dito. Natahimik sa kabilang linya si Doña Victoria. Tila na bigla. Tapos na po akong sumunod sa mga utos niyo, Mama. Pagpapatuloy ni Liam. Kung may guluman, haharapin ko. Dahil ang mga batang nasa loob ng kapihang ito, responsibilidad ko sila. At bago pa man makasagot ang kanyang ina, ibinaba niya ang tawag. Ngunit ang katahimikang inaasahan niya ay hindi dumating. Sa halip, isang ugong ang kanyang narinig. Ang tunog ng paparating na mga sasakyan. Sa isang iglap, ang tahimik na kalsada sa harap ng kapihan ni Ara ay naging isang parking lot ng mga van ng media. Parang mga langgam na nag-uunahan, nagsilabasan ang mga reporter, cameraman, at mga vlogger na may dalang cellphone. Ang mga ilaw ng kamera ay sumilaw sa kanyang mga mata. Ang mga mikropono ay itinutok sa kanyang mukha. Sir Liam, totoo po ba ang balita? Iyo po ba talaga ang mga bata sa loob? Ano po ang masasabi ni Miss Sofia Imperial dito? Ito po ba ang dahilan kung bakit hindi natuloy ang kasal? Sunod-sunod. Walang hinto. Nakakabingi. Napaatras si Liam, pilit na hinahanap ang pinto ng kapihan.
Nakita niya sa loob si Ara. Sinusubukang takpan ng mga bata. Ang muka'y puno ng matinding takot. Itinulak ni Liam ang mga reporter na humaharang sa kanya. Excuse me, excuse me! Pero masyado silang marami. Agresibo. Ang bawat isa'y gustong makuha ang pinakamagandang anggulo, ang pinaka-controversial na sagot. May isang reporter na nadulas at naitulak ang isang cameraman na siyang tumama naman sa pinto ng kapihan. Nagsigawan ang mga bata sa loob dahil sa takot. At sa gitna ng kaguluhang iyon, isang maliit na tunog ang narinig ni Liam, isang mahinang pag-ubo na sinundan ng isang pagsinghap. Lumingon siya at nakita niya itong nangyari. Si Lana, ang isa sa kambal, na kanina pa tahimik na umiiyak sa takot, ay biglang nanigas. Ang kanyang maliliit na kamay ay napahawak sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga mata ay nanlaki at ang kanyang muka ay unti-unting nawalan ng kulay. Napapalitan ng isang nakakatakot na pagkaasul. Lana, sigaw ni Ara. Pagkatapos ay bumagsak ang bata. Walang malay sa sahig. Sa isang iglap, ang lahat ng ingay sa paligid ni Liam ay naglaho. Ang sigawan ng mga reporter, ang click ng mga kamera, ang utos ng kanyang ina, lahat ay nawala. Ang tanging nakikita niya ay ang maliit na katawan na nakahandusay sa sahig. Isang primordial na puwersa ang biglang bumalot sa kanya. Hindi na siya ang tagapagmana ng Alcantara. Hindi na siya ang CEO. Isa siyang ama. Tumabi kayo! Isang sigaw na puno ng galit at takot ang kumawala mula sa kanyang lalamunan. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas para itulak ang sinumang humarang sa kanyang daraanan. Hindi na niya ininda ang mga mikroponong tumatama sa kanyang mukha. Niluhod niya ang sahig at maingat na binuhat ang walang malay na bata. Ang gaan nito sa kanyang mga braso, masyadong magaan, masyadong marupok. Ara, sumunod ka sa akin. Utos niya, hindi na nag-isip. Tumingin siya sa mga reporter. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Kung may mangyaring masama sa anak ko, mananagot kayong lahat. Tumakbo siya palabas, bitbit ang bata. Binabagtas ang dagat ng mga taong nagulat at natigilan. Binuksan niya ang pinto ng kanyang sasakyan. Maingat na inilapag si Lana sa upuan sa likod. Sumakay si Ara kasama ang dalawa pang bata. Ang muka'y basang-basa ng luha. Pinaandar ni Liam ang sasakyan. Ang mga gulong ay umiskit sa semento. Habang papalayo sila, nakikita niya sa rearview mirror ang mga ilaw ng kamera na patuloy pa ring kumikislap. Tila mga mata ng mga demonyong ayaw silang tiglan. Pagdating sa pinakamalapit na ospital, isinugod nila si Lana sa emergency room. Ang bawat segundo ng paghihintay ay parang isang walang hanggang parusa. Nakita ni Liam si Ara na nakaupo sa isang sulok, nanginginig. Niyayakap ang dalawa pang anak na umiiyak din. Wala siyang magawa. Pakiramdam niya, siya ang pinakawalang kwentang tao sa buong mundo. Ilang minuto na, parang oras ang lumipas, lumabas ang isang doktor. Ang mukha nito'y seryoso. Mr. Alcantara, Mrs. Santiago? Sabay silang napatayo ni Ara. Dok, kamusta po ang anak namin? Tanong ni Ara. Ang boses ay halos hindi na marinig. Naging stable na po siya sa ngayon, sabi ng doktor. Pero huminga ito ng malalim. Seryoso po ang kondisyon niya. Mayroon po siyang congenital heart defect. Ang stress at takot kanina ay nag-trigger ng isang atake. Kailangan niya ng agarang operasyon. Nakahinga ng maluwag si Liam. Gawin niyo po ang lahat, Dok, kahit magkano. Tumingin sa kanya ang doktor. Ang mga mata nito'y puno ng habag. Sir, hindi po ito simpleng operasyon. Complex at delikado. At ang halaga po nito, aabutin ng milyon-milyon. Ang mga salitang iyon ay tila isang malaking pader na biglang humarang sa kanilang harapan. Ang halaga ay hindi problema para sa isang Alcantara.
Pero sa sandaling iyon, habang nakatingin siya sa desperadong mukha ni Ara, naunawaan ni Liam. Hindi ito tungkol sa pera. Ito ang presyo ng kanyang mga kasalanan. Ang unang sakripisyo, ang amoy ng ospital, isang halo ng gamot, sakit at pag-asa ay pumuno sa hangin. Para kay Ara, ito ang amoy ng kanyang pinakamalaking takot. Nakatayo siya sa harap ng salamin ng pediatric ICU, nakatingin sa kanyang maliit na anghel. Sila na ay natutulog ng mahimbing, napapalibutan ng mga makinang walang tigil na tumutunog. Bawat beep ay isang paalala ng bawat tibok ng munting puso nito. Ang pader na binuo niya sa paligid ng kanyang damdamin sa loob ng 8 taon ay unti-unting gumuho. Ang tapang na ipinakita niya sa Tagaytay, ang galit na hinarap niya kay Liam, lahat ng yon ay naglaho. Ang natira ay ang dalisay at matinding takot ng isang ina. Napahawak siya sa salamin. Ang malamig na ibabaw nito ay hindi kayang pawiin ang apoy ng pagkakasala sa kanyang dibdib. Kasalanan ko to. Kung hindi ako pumunta sa kasal na yon, kung hindi ko sila ginulo, kung nanatili na lang kaming tahimik sa Santa Rosa, buhay pa sana ang tatay ninyo kung hindi dahil sa akin. Hindi. Ibang boses iyon. Isang multo mula sa nakaraan. Ang mga salita ng kanyang sariling ina matapos mamatay ang kanyang ama sa isang aksidente. Mula noon, binuhat na niya ang bigat ng pagkakasala. At ngayon, narito na naman ito, mas mabigat, mas masakit. Hindi mo kasalanan. Isang boses ang bumasag sa kanyang pag-iisa. Boses ni Liam. Hindi siya lumingon. Hindi niya kaya. Ayaw niyang ipakita ang kanyang kahinaan. Umalis ka na, sabi niya sa mahinang boses. Ang mga matay nakatuon pa rin kay Lana. Nagawa mo na ang gusto mo. Nakita mo na sila. Heto na ang gulo. Masaya ka na ba? Naramdaman niya ang paglapit ni Liam, ngunit hindi ito nagsalita. Sa halip isang mainit na paper cup ang dahan-dahang inilagay sa kanyang nanginginig na kamay. Kape. Hindi ako aalis, sabi ni Liam. Ang boses niya'y mahinahon. Walang bahid ng pagmamataas na dati niyang naririnig. Tumayo ito sa tabi niya, nakatingin din sa salamin. Anak ko rin siya, Ara. Ang mga salitang iyon ay dapat sana'y magpagalit sa kanya, ngunit sa halip, isang bagay sa loob niya ang nabasag. Ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay sunod-sunod na pumatak. Anak mo? Humikbi siya. Ang galit ay nababalutan na ng sakit. Nasaan ka nung unang beses siyang lagnatin? Nasaan ka noong natututo siyang maglakad at laging nadadapa? Nasaan ka sa bawat gabing hindi ako makatulog dahil hirap siyang huminga? 8 taon, Liam. 8 taon kang wala. Hindi kumibo si Liam. Tinanggap lamang niya ang bawat salita, bawat patak ng luha na parang mga batong ibinabato sa kanya. At sa unang pagkakataon, naramdaman ni Ara na nakikinig ito. Talagang nakikinig. Wala akong alam. Halos pabulong na sagot ni Liam. Pero hindi iyon excuse. Alam ko. Kasalanan ko pa rin. Tumahimik sila. Ang tanging maririnig ay ang malayong tunog ng mga sirena at ang mahinang pag-iyak ni Ara. Ang pader sa pagitan nila, bagamat hindi pa tuluyang gumuho, ay nagkaroon ng mga bitak. Sa gitna ng kanilang pinagsasaluhang takot at sakit, sila ay hindi na si Elara Santiago at si Liam Alcantara. Sila ay isang ina at isang ama na natatakot para sa buhay ng kanilang anak. Sinabi sa akin ng doktor ang tungkol sa operasyon. Pagbasag ni Liam sa katahimikan. Ang gastos? Alam ko, putol ni Ara. Pinupunasan ng kanyang mga luha. Ang takot ay napalitan ng panibagong desperasyon. Gagawa ako ng paraan. Ako na ang bahala. Mabilis na umiling si Ara. Hindi. Ayoko ng pera mo. Ayoko ng anumang galing sa pamilya nyo. Iyon ang kapalit, di ba? Ang pera nyo laging may kapalit. Hindi ito pera ng pamilya ko, Ara, sabi ni Liam. At sa pagkakataong ito, lumingon si Ara sa kanya.
Nakita niya ang sinseridad sa mga mata nito. Ito ay pera ko, pananagutan ko. Bago pa man makasagot si Ara, lumabas ang doktor mula sa ICU. Sa likod nito ay isang babaeng nakauniforme ng nurse. May dalang wheelchair para kay Lian at Lara na nakatulog na sa mga upuan. Kailangan na po nating pag-usapan ang mga susunod na hakbang, sabi ng doktor sa kanila. Ipinakita nito ang isang folder na puno ng mga medical chart at mga larawan ng puso ni Lana. Ipinaliwanag nito ang komplikadong proseso, ang mga panganib, at ang mataas na tsansa ng tagumpay kung magagawa agad. Habang nagsasalita ang doktor, naramdaman ni Ara ang isang kamay na humawak sa kanyang balikat. Kamay ni Liam. Isang simpleng gesto pero puno ng suporta. Hindi niya ito itinaboy. Gawin niyo po ang lahat ng kailangan, Dok, sabi ni Liam sa doktor. Ang boses ay buo at puno ng awtoridad. Ihanda niyo na ang lahat para sa operasyon. Tumingin si Ara kay Liam at sa isang saglit, nakita niya ang lalaking minsan niyang minahal. Hindi ang bilyonaryong tagapagmana, kundi ang Liam na handang gawin ang lahat para sa mga taong mahalaga sa kanya. Isang maliit na binhi ng pag-asa ang sumibol sa kanyang puso, isang bagay na matagal na niyang kinalimutan. Ngunit ang pag-asang iyon ay agad na namatay. Isang matigas at malamig na boses ang narinig nila mula sa likuran. Hindi matutuloy ang operasyon. Sabay silang napalingon. Doon, sa dulo ng pasilyo, nakatayo si Doña Victoria Alcantara. Ang kanyang mukha ay parang isang maskarang gawa sa yelo, at sa tabi niya ay 2 bodyguard na nakasuot ng itim. Ang tingin niya ay hindi nakatuon sa kanila, kundi sa doktor. Ngunit ang mga salitang binitawan niya ay para sa kanila. Isang hatol na mas malamig pa sa hangin ng ospital. Maliban na lang, pagpapatuloy ni Doña Victoria, ang mga matay dahan-dahang bumaling kay Ara. Kung mayroon tayong mapagkakasunduan. Ang presensya ni Doña Victoria Alcantara ay parang isang biglaang pagbaba ng temperatura. Ang maliit na pag-asang sumibol sa puso ni Ara ay agad na nagyelo at nabasag. Maging ang abalang pasilyo ng ospital ay tila biglang tumahimik. "Mama, anong ginagawa mo dito?" tanong ni Liam. Ang boses niya ay puno ng pagbabanta. Agad siyang humakbang paharap, tila isang pader sa pagitan ng kanyang ina at ni Ara. Hindi pinansin ni Doña Victoria ang sariling anak. Ang kanyang mga mata, malamig at mapanuri, ay nakatuon lamang kay Ara. "Kailangan nating mag-usap sa pribadong lugar." Sumenya siya sa isa sa kanyang mga bodyguard. Lumapit ito sa doktor, may ibinulong, at sa isang iglap, isang conference room sa dulo ng pasilyo ang biglang naging bakante para sa kanila. Ang kapangyarihan ng mga Alcantara, kahit sa loob ng ospital, ay hindi matatawaran. "Hindi kami sasama sa'yo," mariing sabi ni Liam. "Sigurado ka ba, anak?" Sagot ni Doña Victoria. Isang bahagyang nangisi ang sumilay sa kanyang mga labi. "Dahil sa pagkakaalam ko, lahat ng credit card at bank account na may pangalan mong Alcantara ay kasalukuyan kong pina-freeze." Nanlaki ang mga mata ni Liam. Dinukot niya ang kanyang cellphone, sinubukang buksan ang kanyang banking app. Access denied. "Paano?" "Ako ang nagbigay sa'yo ng lahat ng yan, Liam, kaya't kaya ko ring bawiin," sabi ni Doña Victoria. Simple at walang emosyon na parang nag-uusap lang sila tungkol sa panahon. "Kaya kung gusto mong mailigtas ang batang yan, makikinig ka sa akin." Walang nagawa si Liam. Ang kanyang kapangyarihan bilang CEO, ang kanyang yaman, lahat ay naglaho sa isang salita lamang mula sa kanyang ina. Napatingin siya kay Ara, ang kanyang mga matay puno ng pagkatalo at galit. Sa loob ng conference room, ang katahimikan ay nakakabingi. Umupo si Doña Victoria sa kabisera ng mesa na parang isang reyna sa kanyang trono. Sina Liam at Ara ay nanatiling nakatayo, magkatabi, tila mga nasasakdal na naghihintay ng kanilang hatol.
Simple lang ang gusto kong mangyari. Pagsisimula ni Doña Victoria, inilapag ang kanyang mamahaling bag sa mesa. Ang gulo na ito ay kailangang matapos. Agad. Tumingin siya kay Liam. Una, itutuloy mo ang kasal kay Sofia sa lalong madaling panahon. Isang pribadong seremonya. Kailangan nating ipakita sa buong mundo, lalo na sa mga imperial, na ang pamilyang ito ay buo at matatag. Hindi ako magpapakasal sa kanya, sigaw ni Liam. Niloko niya tayo. Siya ang nag-leak ng litrato sa media. Alam ko, kalmadong sagot ni Doña Victoria na ikinagulat ni Liam. Isang desperadong hakbang mula sa isang desperadong babae. Pero hindi na yun mahalaga. Ang mahalaga ay ang pagsasanib ng dalawang kumpanya at iyon ay mangyayari sa ayaw mo at sa gusto. Pagkatapos, ang kanyang tingin ay bumaling kay Ara. Ang bawat salita niya ay parang isang patak ng lason. Pangalawa, sabi niya, babayaran ko ang lahat. Ang operasyon ng bata, ang pinakamagagaling na doktor, ang pinakamagandang kwarto sa ospital na ito. Lahat ng kailangan niya, ibibigay ko. Nakita ni Ara ang pagbabago sa ekspresyon ni Liam, isang bahagyang pag-asa. Ngunit alam ni Ara na may kasunod ito. Ang pera ng mga Alcantara ay laging may kapalit. Pero pagpapatuloy ni Doña Victoria at ang kanyang boses ay bumaba, mas malamig, mas mapanganib. Pagkatapos ng operasyon, kapag magaling na ang bata, pipirma ka sa isang kasunduan. Anong kasunduan? Tanong ni Ara. Ang puso niya ay kumakabog na parang isang tambol na malapit ng masira. Isusuko mo ang kustodya ng 3 bata sa amin, deklara ni Doña Victoria. Sa kanilang ama at sa magiging asawa niya, si Sofia. Isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw sa silid, hinampas ni Liam ang mesa. Mama, nababaliw ka na ba? Hindi ako papayag. Wala kang say dito, Liam, sagot ng matanda. Tumaas na rin ang boses. Ito ang tanging paraan. Ang mga bata ay mananatiling Alcantara, palalakihin ng tama, malayo sa kahirapan at eskandalo. At ikaw? Muli siyang lumingon kay Ara. Pagkatapos mong pumirma, aalis ka. Maglalaho ka na parang bula. Bibigyan kita ng pera, sapat para makapagsimula ka ng bagong buhay sa ibang bansa. Hinding-hindi mo na sila makikita. Ang bawat salita ay isang sampal. Ang bawat pangungusap ay isang pagyurak sa kanyang pagkatao. Gustong sumigaw ni Ara. Gusto niyang sabunutan ang babaeng nasa harap niya. Pero ang nakikita lamang niya sa kanyang isipan ay ang mukha ni Lana na nakahiga sa kama ng ospital. Hindi. Pabulong na sabi ni Ara, umaatras. Hindi ko kaya. Mga anak ko sila. Sila rin ay mga Alcantara, giit ni Doña Victoria. At hindi ko hahayaang lumaki ang aking mga apo sa isang lugar na walang maibibigay na magandang kinabukasan. Hindi mo sila makukuha. Sigaw ni Liam. Hinawakan ang braso ni Ara na tila poprotektahan ito. Hahanap ako ng paraan. Magbebenta ako ng mga ari-arian ko na hindi mo kontrolado. Ngumisi si Doña Victoria. Subukan mo. Aabutin ka ng ilang buwan para ma-liquidate ang mga iyon. May ganoon bang katagal na oras ang batang iyon? Bawat araw na lumilipas, humihina ang puso niya. Isang matinding sampal ng katotohanan. Tama ang matanda. Wala silang oras. Napatingin si Ara kay Liam na ngayon ay nakatingin din sa kanya. Ang muka'y puno ng desperasyon at kawalan ng pag-asa. Pagkatapos ay tumingin siya sa kawalan, sa pader. Pero ang nakikita niya ay ang nag-agaw hiningang si Lana. Ang kanyang tapang ay nauubos na. Ang kanyang lakas ay unti-unting hinihigop ng malupit na alok na nasa kanyang harapan. Ang buhay ng kanyang anak o ang karapatan niyang maging ina sa kanilang lahat. Nanginginig,
Tumingin siya sa mga mata ni Doña Victoria Alcantara, ang babaeng humahawak sa buhay at kamatayan ng kanyang anak sa mga palad nito. At sa isang boses na basag at puno ng pagkatalo, itinanong niya ang tanong na siyang magiging simula ng kanyang pinakamalaking sakripisyo. Kung papayag ako, humikbi si Ara, ang bawat salita'y isang kirot. Maoperahan ba agad ang anak ko? Ang tanong ni Ara ay nanatiling nakabitin sa malamig na hangin ng conference room, isang pagsuko na ikinangiti ni Doña Victoria at ikinaguho ng mundo ni Liam. Mama, huwag! Sigaw ni Liam, hinawakan ang braso ni Ara. Ara, huwag mong gawin to. May iba pang paraan. Pero hindi na nakikinig si Ara. Ang kanyang mga mata ay nakatitig lamang kay Doña Victoria. Naghihintay ng sagot na parang isang bihag na nagmamakaawa sa kanyang tagahuli. Isang matagumpay na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Doña Victoria. Oo naman. Agad-agad. Tatawagan ko ngayon din ang pinakamahusay na pediatric cardiac surgeon sa buong Asia. Papupuntahin ko siya dito. Hindi na hinintay ng matanda na magbago ang isip nila. Mabilis siyang tumayo, kinuha ang kanyang cellphone at naglakad palabas ng silid. Ipadadala ko ang aking abogado. Bukas na bukas din. Asahan mo. Naiwan si Liam at Ara sa nakabibinging katahimikan. Binitawan ni Liam ang braso ni Ara. Ang kanyang mga kamay ay bumagsak sa kanyang tagiliran. Isang senyales ng lubos na pagkatalo. Bakit, Ara? Tanong niya. Ang boses ay puno ng sakit. Bakit ka pumayag? Hindi siya sinagot ni Ara. Walang salita. Ang kayang magpaliwanag ng bigat sa kanyang puso. Dahan-dahan siyang tumalikod at lumabas ng silid. Iniwan si Liam na mag-isa sa kanyang galit at kawalan ng pag-asa. Ang magdamag ay isang mahabang bangungot para kay Ara. Habang inaasikaso ng mga nurse ang paglipat kay Lana sa isang pribadong suite, isang VIP room na mas malaki pa sa buong bahay niya sa Santa Rosa, siya naman ay nakaupo sa isang sulok ng waiting area. Yakap-yakap ang natutulog na si Nelian at Lara. Ang bawat tunog ng makina sa ospital, ang bawat yabag sa pasilyo, ay parang isang paalala ng kasunduang kanyang binitawan. Ibibigay niya ang kanyang mga anak, ang 3 piraso ng kanyang puso, ang 3 dahilan kung bakit siya humihinga. Isang abogado na may malamig na mukha ang dumating kinabukasan, gaya ng ipinangako. Iniabot nito sa kanya ang isang makapal na folder. Basahin niyo pong mabuti, ma'am, bago kayo pumirma. Sa isang maliit na pantry ng ospital, habang umiinom ng mapait na kape, binuksan ni Ara ang folder. Ang bawat pahina ay puno ng mga legal na salita na hindi niya maintindihan, ngunit ang mensahe ay malinaw. Ipinapahayag ni Elara Santiago na buong puso niyang isinusuko ang lahat ng kanyang karapatan bilang ina. Kina Lian, Lara at Lana Santiago. Kapalit ng pinansyal na tulong para sa operasyon. Ang mga salita ay parang mga tinik na tumutusok sa kanyang mga mata. Binitawan niya ang mga papel at napahawak sa kanyang dibdib na tila siya ang nawawalan ng hininga. Biglang bumalik sa kanyang alaala ang isang eksena. 8 taon na ang nakalipas. Isang eksenang pilit niyang ibinabaon sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang isipan. Isang batang Ara, 19 na taong gulang, nanginginig sa takot sa loob ng isang marangyang opisina. Sa harap niya, isang mas batang Doña Victoria, ang mga matay kasing talim na ng ngayon. Ano ang kailangan mo? Pera? Tanong ng matanda. Inilalapag ang isang bukas na checkbook sa mesa. Magkano? Sabihin mo lang ang presyo mo para iwanan mo na ang anak ko. Hindi po pera ang kailangan ko. Humikbi ang batang Ara. Mahal ko po si Liam at buntis po ako. Ang tawa ni Doña Victoria ay walang kagalakan. Isang tunog na nagyayelo. Talaga? At naniniwala kang mananagot siya sa'yo? Pinapatawa mo ako, bata. Kinausap ko na si Liam.
Malinaw ang pinili niya. Inabot ng matanda ang isang sobre sa kanya. Sa loob, isang sulat na may pamilyar na sulat kamay ni Liam at isang tseke na may malaking halaga, nakapangalan sa kanya. Pinili niya ang pamilya niya, ang kinabukasan niya, sabi ni Doña Victoria. At iyan, tinuro nito ang tseke. Iyan ang kabayaran para sa'yo, para sa problema. Kunin mo na yan at lumayo ka. Huwag ka nang magpapakita pa, kailanman. Ang sakit ng alaala ay kasing sariwa ng sugat na nangyari kahapon lang. Iyon ang kasinungalingang bumaon sa kanyang puso at nagtanim ng galit sa loob ng 8 taon. Ang kasinungalingang nagtulak sa kanya na itago ang mga anak niya. Ngayon, narito na naman siya, haharap sa isang kasunduan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lang kinabukasan niya ang nakataya. Tumingin siya sa bintana ng pantry, tanaw ang abalang mundo sa labas. Mga taong naglalakad, mga sasakyang dumaraan. Lahat sila ay may sariling buhay, sariling problema. Ngunit sa sandaling iyon, pakiramdam ni Ara ay siya na ang pinakamalungkot na tao sa buong mundo. Bumalik siya sa silid kung nasaan ang mga anak niya. Si Lian at Lara ay gising na, naglalaro ng tahimik sa isang sulok. Si Lana naman ay mahimbing pa ring natutulog, ang mukha'y payapa. Hindi alam ang sakripisyong gagawin ng ina para sa kanya. Lumuhod si Ara sa tabi ng kama ni Lana. Hinaplos niya ang pisngi nito, sinasa ulo ang bawat detalye ng mukha ng kanyang anak. Patawarin mo si Mama, anak. Bulong niya, isang butil ng luha ang pumatak sa kumot. Kailangan kong gawin to, para sa'yo. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Tumayo siya ng may panibagong determinasyon. Isang determinasyong hindi nagmumula sa lakas, kundi sa lubos na pagsuko. Kinuha niya ang folder at isang ballpen. Bumalik siya sa pantry kung saan walang makakakita sa kanya. Binuklat niya ang kontrata sa huling pahina, sa parte kung saan may isang linyang naghihintay para sa kanyang pangalan. Elra Santiago. Itinaas niya ang ballpen. Nanginginig ang kanyang kamay. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay isang sigaw ng pagtutol. Ngunit ang imahe ni Lana, na hirap huminga, ay mas malakas. Ipipikit na sana niya ang kanyang mga mata habang inilalapit ang dulo ng ballpen sa papel. Blag! Isang malakas na tunog, ang biglang bumasag sa katahimikan. Ang pinto ng pantry ay bumukas ng malakas. Ang gabi para kay Liam ay isang impyerno ng kawalan ng kapangyarihan. Pagkatapos siyang iwan ni Ara sa conference room, sinubukan niya ang lahat. Tinawagan niya ang kanyang personal na banker, ngunit kinumpirma lamang nito ang utos ni Doña Victoria. Lahat ng assets niya ay naka-freeze. Sinubukan niyang kontakin ang mga kaibigan na maaaring magpahiram sa kanya ng milyon-milyon, ngunit walang sino man ang gustong tumawid sa landas ng kanyang ina. Si Liam Alcantara, ang kinatatakutang Prince of Hotels, ay isang pulubi sa isang gabi. Napilitan siyang umuwi sa mansyon, isang lugar na ngayon ay tila isang kulungan. Doon, sa gitna ng malamig na karangyaan, nag-isip siya. Hindi siya makapaniwalang ganito na lang matatapos ang lahat. May mali. May isang piraso ng puzzle na hindi tugma. Bakit biglang sumulpot ang media sa Santa Rosa? Masyadong mabilis. Masyadong perpekto ang tiyempo. Ang kanyang ina, sa kabila ng galit nito, ay isang strategist. Hindi ito gagawa ng isang bagay na maglalagay sa kanilang pamilya sa alanganin, maliban na lang kung may mas malaking plano. At si Sofia, ang kanyang perpektong kasintahan, ang kanyang reaksyon sa kasal, ang pagkagulat, ang mga luha, ay masyadong perpekto. Isang ideya ang biglang pumasok sa kanyang isip. Isang madilim at nakakabagabag na ideya. Hinanap niya ang numero ng pinuno ng kanyang security team. Mark, kailangan ko ng pabor. Isang bagay na hindi dapat malaman ni Mama. Kunin mo ang lahat ng CCTV footage mula sa hotel, lalo na sa mga hallway malapit sa suite ni Sofia sa araw ng kasal. At itrace mo ang lahat ng tawag na lumabas mula sa kanyang suite
gamit ang isang burner phone. Ilang oras ng paghihintay ang lumipas. Halos mag-uumaga na nang matanggap ni Liam ang isang email, isang audio file. Nang i-play niya ito, ang kanyang dugo ay unti-unting nagyelo. Isang pag-uusap, ang boses ni Sofia at ang boses ng isang lalaki. Ang lalaki ay ang paparazzi na kanyang kinilala mula sa mga litrato. At si Sofia, "Gawin mo ang sinabi ko." Utos ng boses ni Sofia sa recording, "Kunan mo sila ng litrato. Yung malinaw, may malaking bonus ka kapag naunahan mo ang lahat ng media outlet." Hindi lang iyon, may isa pang recording, isang mas naunang tawag, ilang araw bago ang kasal. "May impormasyon akong ibibigay sa'yo," sabi ng boses ni Sofia. "Tungkol sa kasal ni Liam Alcantara, may isang babaeng darating. Elara Santiago ang pangalan. Tiyakin mong makukunan mo siya ng malinaw." Si Sofia, siya ang nagplano ng lahat. Hindi lang ang pag-leak ng litrato sa Santa Rosa, pati na rin ang pagpapapunta kay Ara sa kasal. Siya ang nagbigay ng impormasyon. Siya ang nagsindi ng apoy. Isang matinding galit ang biglang sumabog sa loob ni Liam. Isang galit na mas matindi pa sa naramdaman niya para sa kanyang ina. Galit na nagmumula sa pagkakanulo. Hindi na siya nag-aksaya ng oras. Dala ang ebidensya sa kanyang cellphone, sumakay siya sa kanyang kotse at pinaharurot ito pabalik ng ospital. Ang bawat pulang ilaw sa kalsada ay parang isang kaaway. Kailangan niyang makarating doon. Kailangan niyang pigilan si Ara. Pagdating sa ospital, tumakbo siya sa mga pasilyo. Nagtanong siya sa nurse station. "Nasaan si Elara Santiago?" "Nasa pantry po, sir. Sa dulo ng hallway." Tumakbo siya ng mas mabilis. Ang bawat hakbang niya ay isang paglaban sa oras. Nakita niya ang pinto ng pantry at sa isang iglap ng purong adrenaline, itinulak niya ito ng buong lakas. Blag! Ang pinto ay bumukas ng malakas, tumama sa pader. At doon, nakita niya si Ara. Nakatayo, may hawak na ballpen, nakayuko sa isang kontrata. Ang dulo ng ballpen ay 1 milimetro na lang ang layo mula sa papel. Isang matinding takot ang bumalot kay Liam. Takot na nahuli na siya ng lahat. "Huwag mong pirmahan yan, Ara." Ang sigaw niya ay umalingaw-ngaw sa maliit na silid. Napatalon si Ara sa gulat at nabitawan niya ang ballpen. Tumama ito sa sahig, gumulong at tumigil sa paanan ni Liam. Napatingin si Ara sa kanya, ang mga matay ng lalaki, puno ng pagkalito at takot. "Liam, anong ginagawa mo dito?" Hingal na hingal si Liam. Lumapit siya, kinuha ang folder sa mesa at walang atubiling pinunit ito sa gitna. Ang tunog ng napupunit na papel ay parang musika sa kanyang pandinig. "Ano ang ginawa mo?" Sigaw ni Ara. Sinusubukang agawin ang mga piraso. "Kailangan yan para sa operasyon nila na." "Hindi," mariing sabi ni Liam. Hinawakan ang kanyang mga balikat para pigilan ito. Tinitigan niya ito sa mata. Sinusubukang iparating ang lahat ng kanyang natuklasan sa isang tingin lang. "Hindi natin kailangan ang pera nila. Hindi natin kailangan ang mga kondisyon nila." "Pero paano?" "Dahil lahat ng ito," sabi ni Liam. Ang boses niya ay nanginginig sa galit at determinasyon. "Lahat ng ito ay isang malaking palabas, isang bitag. At hindi tayo ang mga bida. Tayo ang mga bihag." Inilabas niya ang kanyang cellphone. "Kailangan mong marinig to, Ara," sabi niya. "Kailangan mong malaman kung sino talaga ang mga kalaban natin." At pinindot niya ang play. Ang boses ni Sofia Imperial, malinaw at walang awa, ay pumuno sa maliit na pantry. Nakinig si Ara. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa bawat salita. Ang utos sa paparazzi, ang pag-amin na siya ang nag-leak ng impormasyon tungkol sa pagdating ni Ara sa kasal. Lahat ng piraso ng puzzle ay unti-unting nabubuo. Hindi siya biktima. Si Sofia ay isang ahas,
isang manlalaro na ginamit silang lahat bilang mga piyesa sa kanyang laro. Nang matapos ang recording, isang nakabibinging katahimikan ang namayani. Si Ara ay napasandal sa pader. Ang kanyang mga tuhod ay tila nanlalambot. Ang babaeng dapat niyang kaagaw kay Liam ay siya palang may akda ng kanilang pinakabagong pagdurusa. Pero, bakit? Halos pabulong na tanong ni Ara. Dahil gusto niya ng gulo. Sagot ni Liam, ang kanyang mga matay nag-aapoy. Gusto niyang lumabas na biktima para mas kumapit sa kanya si Mama, para masigurong matutuloy ang kasal, anuman ang mangyari. Ginamit niya tayo, Ara. Ginamit niya ang mga bata. Ang salitang ginamit ay tila gumising sa isang natutulog na galit sa loob ni Ara. Isang galit na mas malalim pa sa sakit. Ang kanyang pagiging ina ay niyurakan. Ngunit bago pa man sila makapag-usap ng masinsinan, ang pinto ng pantry ay bumukas. Nakatayo roon si Doña Victoria, kasama ang kanyang abogado. May hawak na panibagong kopya ng kontrata. Ang kanyang mukha ay puno ng kumpiyansa, ngunit agad itong napalitan ng pagkagulat nang makita ang mga piraso ng unang kontrata na nagkalat sa sahig. Anong ibig sabihin nito? Tanong ng matanda. Ang tingin ay lumipat mula kay Ara patungo kay Liam. Liam, anong ginagawa mo dito? Sinabi ko nang, tapos na ako sa pakikinig sa'yo, Mama. Putol ni Liam. Humakbang siya paharap. Ang Liam na kaharap ngayon ni Doña Victoria ay hindi na ang masunuring anak. Ang kanyang tindig ay matatag. Ang kanyang mga matay matalas. Alam na namin ang lahat. Anong pinagsasabi mo? Ang tungkol kay Sofia, sabi ni Liam. Itinaas niya ang kanyang cellphone. Ang tungkol sa pagpaplano niya ng lahat ng ito. Ang pagtawag niya sa media. Ang pag-leak niya ng impormasyon para guluhin ang sarili niyang kasal. Pinatugtog niyang muli ang recording, mas malakas ngayon. Ang boses ni Sofia ay umalingaw-ngaw sa pasilyo. Ang mukha ni Doña Victoria ay dahan-dahang namutla. Ang pagiging kalmado niya ay naglaho, napalitan ng itsura ng isang reynang natalo sa sarili niyang laro. Ngunit ang pagkatalo ay mabilis na naging depensa. Isang pagkakamali lang niya ng isang babaeng nagmamahal. Natakot siya na mawala ka sa kanya. Huwag niyo nang lokohin ang sarili niyo, Mama, sigaw ni Liam. At huwag niyo na rin akong lokohin. Dahil hindi lang ito ang kasinungalingan niyo. Di ba? Dito na natigilan ang lahat. Lumapit si Liam sa kanyang ina. Ang bawat hakbang ay mabigat. 8 taon, sabi ni Liam. Ang boses niya ay puno ng pinaghalong sakit at galit. 8 taon kong pinaniwalaan na iniwan ako ni Ara. Na tinanggap niya ang pera niyo. Na ipinalaglag niya ang dapat sana'y anak namin. Napatingin siya kay Ara. Isang tingin ng paumanhin. Pero nagsinungaling kayo. Hindi lang sa akin, pati sa kanya. Lumingon si Ara kay Liam. At pagkatapos ay kay Doña Victoria. Isang bagong katotohanan ang unti-unting sumisikat sa kanyang isipan. Sinabi niyo sa akin na pinili niya ang pera, na ayaw niya sa akin. Sabi ni Ara, ang boses niya'y nanginginig. Ipinakita niyo sa akin ang isang sulat, isang tseke, isang pekeng sulat, Ara, pag-amin ni Liam. At isang tseke na hindi ko alam na nag-e-exist. Gawa-gawa niyo lang ang lahat, Mama. 'Di ba? Para paghiwalayin kami. Para makuha niyo ang gusto niyo. Para makasal ako sa isang imperial. Si Doña Victoria ay hindi na makapagsalita. Ang lahat ng kanyang mga sikreto, ang buong pundasyon ng kanyang kapangyarihan na binuo sa panloloko, ay gumuho sa harap niya. Sa isang iglap ng kaliwanagan, nakita ni Ara ang lahat. Ang 8 taon ng kanyang galit kay Liam ay nakabase sa isang kasinungalingan. Ang 8 taon ng pag-iisa ay resulta ng manipulasyon ng babaeng nasa harap niya. Ang mga apo niyo, humikbi si Ara. Ipinagkait niyo sa kanila ang kanilang ama. Ginawa ko lang ang nararapat para sa pamilyang ito. Sa wakas ay sigaw ni Doña Victoria. Ang boses niya ay basag.
Hindi, mariing sagot ni Liam. Ginawa niyo ang nararapat para sa pangalan, para sa negosyo, pero hindi para sa pamilya. Dahil ang pamilya ay hindi nanloloko. Ang pamilya ay hindi naninira. Huminga ng malalim si Liam, tila inihahanda ang sarili para sa pinakamalaking desisyon ng kanyang buhay. Tumingin siya sa kanyang ina, ang babaeng humubog at kumontrol sa kanya. Tapos na ako, deklara ni Liam. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat na parang bato. Tapos na ako sa pagiging sunod-sunuran. Ayoko na ng pera. Ayoko na ng kumpanya. Ayoko na ng pangalang Alcantara kung ang kapalit nito ay ang buhay na puno ng kasinungalingan. Tumingin siya kay Ara, isang tingin na puno ng pangako. Pinipili ko sila. Pinipili ko ang mga anak ko. Ang mga salitang yon ay parang isang kidlat na tumama kay Doña Victoria. Ang kanyang mukha, na kanina'y puno ng galit, ay biglang nagpakita ng isang bagay na bihira niyang maramdaman. Takot. Takot na mawalan ng kontrol. Hindi mo magagawa yan, Liam, sabi niya, halos nagmamakaawa. Ako ang ina mo. At sila ang mga anak ko, sagot ni Liam. Naglakad siya palapit kay Ara. Ang abogado sa tabi ni Doña Victoria ay napaurong. Tumingin si Liam sa kanyang ina sa huling pagkakataon. Kung ang pagiging Alcantara ay nangangahulugang talikuran ko ang aking mga anak. Kung gayon, mula sa araw na ito, hindi na ako isang Alcantara. Isang babala ang lumabas sa mga labi ni Doña Victoria. Ang huling alas niya. Sa sandaling lumabas ka sa pintong yan kasama ang babaeng yan, wala kang makukuhang kahit isang sentimo. Mamumuhay kayo sa kahirapan. Tandaan mo yan. Hindi lumingon si Liam. Sa halip, dahan-dahan niyang inilahad ang kanyang kamay kay Ara. Isang paanyaya, isang pangako ng bagong simula, gaano man kahirap. Nag-alinlangan si Ara ng isang segundo. Ngunit nang makita niya ang katotohanan sa mga mata ni Liam, ang pagsisisi, ang determinasyon, ang pag-ibig na matagal nang natabunan, ang lahat ng takot sa kanyang puso ay naglaho. Inilagay niya ang kanyang kamay sa palad ni Liam. Tara na, sabi ni Liam sa mahinang boses, para lamang sa kanilang dalawa. At magkahawak kamay, sabay silang tumalikod sa yaman, sa kapangyarihan, at sa mga kasinungalingan. Naglakad sila palayo, papalabas ng ospital, patungo sa isang kinabukasang hindi tiyak, ngunit sa unang pagkakataon, tunay at malaya. Ang tunog ng martilyo na tumatama sa pako ay hindi pamilyar sa mga kamay ni Liam. Isang maliit na splinter ang bumaon sa kanyang palad at napangiwi siya, hindi sa sakit, kundi sa katotohanang masanay ang mga kamay na ito sa pagpirma ng mga kontrata at paghawak ng mga presentasyon kaysa sa pag-aayos ng isang nasirang bakod na gawa sa kawayan. Ilang buwan na ang lumipas. Ang suot niya ngayon ay hindi na isang mamahaling suit, kundi isang simpleng puting t-shirt na may bahid ng pawis at alikabok. Ang mansyon sa Forbes Park ay napalitan ng isang maliit na bahay na inuupahan nila sa isang tahimik na subdivision sa Santa Rosa. Ang ingay ng board meeting ay napalitan ng hiyawan ng mga batang naglalaro sa kanilang maliit na hardin. Nang iwan nila ang ospital, ang unang linggo ay isang pagsubok ng pananampalataya. Hinarap nila ang isang pader na gawa sa kawalan, ngunit sa gitna ng kadiliman, isang ilaw ang lumitaw mula sa nakaraan. Isang trust fund, isang maliit na pamanang iniwan sa kanya ng kanyang lolo, sa ina. Isang lalaking laging nagsasabi na ang tunay na yaman ay wala sa apelyido, kundi sa paninindigan. Ang pondong yon ay hiwalay sa yaman ng mga Alcantara, isang bagay na hindi kayang galawin ni Doña Victoria. Iyon ang naging daan. Ang pondong yon ang nagbayad sa pinakamahusay na operasyon para sa puso ni Lana. At ngayon, si Lana, ang kanyang munting mandirigma, ay kasama ni Lian at Lara na naghahabulan sa damuhan,
Ang tawa nito'y mas malakas at mas masigla kaysa dati. Papa, yung buhok ko po! Napalingon si Liam sa tawag ni Lara. Tumakbo ito palapit sa kanya, hawak ang isang kulay pink na ribbon. Hindi ko po maitali. Ngumiti si Liam. Ito na ang pinakamahirap niyang gawain sa araw-araw. Hinubad niya ang kanyang guwantes at sinubukang ipunin ang malambot na buhok ng anak. Ang kanyang malalaking daliri na sanay sa keyboard ng laptop ay tila mga higanteng hindi marunong gumalaw sa maliliit na hibla ng buhok. Ayan na. Ay, teka, sabi niya, habang ang ribbon ay dumudulas. Isang malambot na kamay ang humawak sa kanyang kamay. Hayaan mong turuan kita, sabi ni Ara. Lumitaw mula sa likod niya. Ang nangiti sa kanyang mga labi ay hindi napilit. Ito ay totoo. Payapa. Hinawakan ni Ara ang kanyang mga kamay at marahang iginiya ang mga ito. Kung paano hawakan ang buhok, kung paano ikutin ang ribbon, kung paano higpitan ng tali nang hindi nasasaktan ng bata. Sa ilalim ng kanyang gabay, isang hindi gaanong perpektong laso ang nabuo sa buhok ni Lara. Wow! Thank you, Papa! Thank you, Mama! Sigaw ng bata at tumakbo na pabalik sa mga kapatid. Naiwan silang dalawa, nakatayo ng magkatabi. Kailangan mong umupa ng maraming ensayo, biro ni Ara. Okay lang, sagot ni Liam. Mayroon naman akong buong buhay para matuto. Sa mga nagdaang buwan, iyon ang naging buhay nila. Isang proseso ng pagkatuto. Natutunan niyang ihatid ang mga bata sa eskwela. Natutunan niyang magkumpuni ng mga sirang gripo. Natutunan niyang magbasa ng mga kwentong pambata hanggang sa makatulog sila. At si Ara, unti-unti, natututo na siyang magtiwala muli. Hindi na lang sa pag-aalaga ng mga bata ginagamit ni Liam ang kanyang oras. Sa gabi, kapag tulog na ang lahat, ginagamit niya ang kanyang laptop para tulungan si Ara. Gumawa siya ng isang simpleng inventaryo para sa kapihan ni Ara. Nakipag-usap siya sa mga supplier para makakuha sila ng mas murang presyo ng kape. Ang kanyang talino sa negosyo na dati nagpapalago ng isang imperyo ay nakatuon ngayon sa pagpapalago ng isang maliit na pangarap. Isang gabi, habang nagkakape sila sa maliit na beranda, tinanong niya ito. Ara, pasensya na, sabi niya. Para sa lahat. Sa 8 taon na wala ako. Sa kahinaan ko. Tumingin sa kanya si Ara. Ang mga mata nito'y sumasalamin sa ilaw ng buwan. Nandito ka na ngayon, Liam. Iyon ang mahalaga. Hindi ko hinihiling na bumalik tayo sa dati. Pagpapatuloy ni Liam. Gusto ko lang malaman mo na araw-araw, susubukan kong patunayan na karapat-dapat ako sa lugar ko dito, sa pamilyang ito. Tumango si Ara at ngumiti. Okay, Liam, okay. Ang simpleng salitang yon ay sapat na. Ngayon, habang pinagmamasdan niya ang 3 bata na naglalaro sa ilalim ng hapon, naramdaman ni Liam ang isang kapayapaan na hindi kayang bilhin ng lahat ng pera sa mundo. Hapunan na! Sigaw ni Ra mula sa kusina. Ang eksena sa hapagkainan ay isang magandang ngunit magulong obra. Nag-aagawan sa huling piraso ng pritong manok, sina Lian at Lara. Si Lana ay masayang nagkukwento tungkol sa kanyang drawing sa eskwela. Si Ara ay nakangiting pinakikinggan ang lahat. Umupo si Liam sa kanyang silya. Tinitigan niya ang magulong mesa, ang mga ngiti, ang walang hintong tawanan at kwentuhan, ang ingay. Nawala sa kanya ang isang kaharian ng kayamanan at kapangyarihan. Ipinagpalit niya ang mga board meeting para sa mga sirang bakod, ang mga mamahaling kotse para sa paghatid sa eskwela, ang isang pangalan na kinikilala ng lahat para sa isang buhay na simple at tahimik. Ngunit dito, sa gitna ng lahat ng ito, natagpuan niya ang kanyang mundo. Nag-angat ng tingin si Ara at nagtama ang kanilang mga mata. Ngumiti ito sa kanya. Isang ngiting nagsasabi ng lahat. Isang nangiting nagsasabing, "Welcome home." Hindi ko na kailangan ng isang palasyo. Naisip ni Liam
habang pinagmamasdan ng kanyang pamilya. Dito, sa maliit na bahay na ito, kasama sila. Dito ako hari. At dito nagtatapos ang makulay na kwento ng pag-ibig, sakripisyo at muling pagbangon ni Liam at Ara. Mula sa kaibuturan ng aming puso, maraming salamat, minamahal naming mga tagapakinig, sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat kabanata. Salamat sa pagsama sa amin sa paglalakbay na ito. Habang isinusulat namin ang bawat salita, naramdaman din namin ang bawat pighati, bawat pag-asa, at bawat munting tagumpay ng ating mga bida. Ito ay isang kwentong isinilang mula sa pagnanais na ipaalala sa ating lahat ang isang simpleng katotohanan. Higit sa lahat, ang kwento ni Liam at Ara ay isang paalala na ang tunay na pamilya ay hindi nasusukat sa yaman o sa karangyaan. Ito ay nabubuo sa katotohanang pinipili nating harapin, sa pagpapatawad na pinipili nating ibigay, at sa pag-ibig na pinipili nating ipaglaban araw-araw. Sana ay nag-iwan ito sa inyong mga puso ng pag-asa na laging may pangalawang pagkakataon para sa mga nagkakamali at laging may lakas na matatagpuan sa pagmamahal na walang kondisyon. Nais naming marinig ang inyong mga saloobin. Ano ang aral na tumatak sa inyong puso? Aling eksena ang hindi ninyo malilimutan? Mangyaring iwanan ang inyong mga komento sa ibaba. Ang inyong mga boses ang nagsisilbing inspirasyon sa aming patuloy na pagkukwento. Hanggang sa susunod nating kwentuhan. Nagmamahal, hindi binasa ang sulat ko,